sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Ang mensahe ko natin ay pinamagatan ko pong win your spiritual race. Ipanalo mo ang iyong spiritual na karera. Ipanalo mo ang spiritual na laban mo. Iba't iba ang ating mga karera o laban sa buhay, pero pare-pareho tayong nagnanais na manalo o magtagumpay. Ano ngayon ang karera mo? Ano ngayon ang laban mo sa buhay? Pastor, ang karir ko ngayon ay tapusin ko yung pag-aaral ko. Subalit huwag natin kalilimutan ang ating spiritual na karera o lakbayin sa buhay. May journey tayo spiritual, at yun ang huwag niyong kakalimutan. Yes, nag-aaral ka na mabuti sa school. Nagtatrabaho ka na mabuti sa kumpanya. Walang problema dyan. Pero walang eternal value dyan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano yung ibig sabihin pag spiritual race? Ang ibig sabihin ang pag-uusapan natin pag tinawag ng spiritual race, ito ay patungkol sa ating buhay Kristiyano. Kumusta ang buhay Kristiyano mo ngayon? Pangalawa, ito ay patungkol sa ating spiritual battles. Mayroon tayong mga labanan spiritually. Pag sinabi yung spiritual race, pumapatungkol yan sa ating pananampalataya at sa ating relasyon sa Diyos. Then lastly, pinag-uusapan natin dito yung spiritual na reward. Pag tumakbo ka sa spiritual na race, na karera, hindi ka tumatakbo para magkaroon ng reward na panlupa. Ang hinahabol mo o yung ini-aim mo pag pumasok ka sa isang race na ito ay eternal na mga bagay. Ngayon ang tanong natin, paano? Sabi dito, paano tayo mananalo sa ating spiritual na karera? Paano nga ba manalo? Yun yung binasa natin kanina. Si Apostol Pablo, sabi niya, tinuro niya sa mga taga-Korinto, ganito ang paraan para manalo kayo sa spiritual na karera, sa ating spiritual na battle, sa ating relationship sa Diyos, sa ating spiritual na reward. Ito yung sagot, sabi ni Pablo. 4 po ang sagot. At number 1, run well. Yan ang una. Gusto mo bang manalo sa takbuhan o sa karera ng buhay spiritual? Gusto mo manalo? Ang sabi ni Pablo, tumakbo ka ng maayos. Hindi sinabing tumakbo ng matulin. Sabi ko sa inyo, ang buhay Kristiyano, hindi pabilisan, hindi po. Ang buhay ng Kristiyano, hindi pabilisan, kundi patatagan, patibayan, at patapusan. Kailangan matapos mo. Hindi ka kailangan mauna. Ang totoo nga, sabi sa Bible, ang mga nauuna, nahuhuli. Isa sa malungkot yun, ang daming mga humarurot, grabe, mga bago-bagong Kristiyano. Pagpasok niya bilang Kristiyano, sabi niya sa mga nauna sa kanya, ay, mahihina kayong Kristiyano. Siya talaga todo. Siya talaga, grabe ang init niya sa paglilingkod sa Panginoon. Kamulat-mulatan mo, yung nagsabi sa iyo noon, siya pa yung mahuhuli. Bakit po? Ayaw ng Diyos ng mayabang. Okay? Run well, tumakbo tayo na maayos. Sabi sa Tagalog, alam ninyong ang mga kalahok sa palisahan ay tumatakbo, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Ito bakit ganito ang ginamit na terminology ni Pablo? Sa lugar ng Korinto, may track and field. At alam ng mga taga-Korinto, nung kwento ni Pablo yung about sa track and field na to, tungkol sa atleta, yung kausap niya, hindi naninibago kasi alam nila, sa Korinto nga pala may laro. At sa laro na yon, sa literal na laro, isa lang ang nananalo. Sabi niya, kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. May gantimpala. Sinisigurado ni Pablo na itong karera na pinasok natin, itong karera na tinanggap natin, may gantimpala. Kakaiba ito sa lahat ng gantimpala. Kung dito pag ikaw ang nag-champion, meron kang ginto. Kung dito, pag ikaw nag-champion, may 1 kang milyon, dito po iba. Ang matatanggap mo dito ay eternal na reward na hindi kailanman makukurap. Yung 1 milyon, mauubos. Yung ginto, mapaparam, mag-iiba ang kulay. Pero ito gantimpala na sinasabi dito sa Bible, yan ang gantimpalang hindi kailanman mawawala, mananakaw at masisira. Run well, ang ibig sabihin yan, tamang pamumuhay bilang mga Kristiyano. So, sinabi ni Pablo, itong ating karera ng buhay bilang isang Kristiyano, tinuro ni Pablo, kung gusto mo magtagumpay sa buhay, manalo sa buhay, kailangan mamuhay ka ng tama sa mundong ito. Alam niyo, ang hirap mamuhay bilang Kristiyano sa mundo na puro kaguluhan, sa mundo na masama, napakahirap mamuhay ng tama, lalo kung Kristiyano tayo. Pag napasama ka sa mga tao na hindi maayos ang pamumuhay at ikaw ang Kristiyano, parang magkakaroon ka ng kaisipan sa sarili mo, ano ba to? Parang ikaw na gumagawa ng tama, parang ang pakiramdam mo, ikaw na yung mali. Amen no? So, bilang isang Kristiyano, tulad ng sinabi ni Pablo, tatakbo ako na maayos, ibig sabihin, mamumuhay ako ng tama.
Magulo na ba? Meron ka bang mga kakilala na pasama na ang buhay? Kapatid, kung Kristiyano ka, kung pasama ang buhay nila, hindi ikaw. Mananatili ka dun sa tamang pwesto. Katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego, lumuhod na lahat ang mga lumuhod na lahat yung mga nandoon, yung kaharian ni Nebukadnezar, lumuhod na sa kanya lahat. Pero yung tatlo, hindi sila lumuhod. Ikamatay man nila. Kapatid, sa panahon ngayon, darating ang panahon, susubukin yung pagiging Kristiyano natin kung talaga bang tunay tayo o hindi. Grabe, Una pa lang yun. Pangalawa, okay, tandaan nyo ha, para magtagumpay sa karera ng buhay spiritual, kailangan mong tumakbo ng tama. Tumakbo ng ayos, ibig sabihin mamuhay ng tama. Pangalawa, run with self-control. Tumakbo tayo na mayroong disiplina o pagpipigil sa sarili. Ayan, basahin natin sa Tagalog. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Yan yung sinasabi ni Pablo kanina sa kausap niya, mga taga-Korinto. Sabi niya, kayo, tumatakbo kayo o mayroon ditong laro sa Korinto, pero alam mo, ang aim lang ng mga yan, yung gantimpala na hindi panghabang buhay. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Grabe. Gusto mo bang manalo sa labanan? Sabi dito, balikan ko lang, run with self-control. Ang ibig naman pong sabihin niyan, tamang pamumuhay, nandun pa rin, at pagtitiis bilang mga Kristiyano. Kung gusto mong manalo sa takbuhan ng buhay sa sanlibutan ito, gusto mong manalo at ma-finish mo ang dulo, kapatid, matuto kang magtiis. Ang hirap kaya magtiis. Pero kapatid, yung pagsasakripisyo ng ganon, meron yung bunga. At ang sabi doon, isa yun sa paraan para manalo ka sa spiritual na takbuhan. Ang tanong, gusto mo bang manalo? Tumakbo ka ng tama. Gusto mo bang manalo? Tumakbo ka na mayroong disiplina sa sarili. Tandaan nyo ho, ang pagpasok natin nung naging Christian tayo, hindi nag-offer ang Panginoon na madaling buhay. Ay, gusto ko maging Christian kasi pagkapikit ko, pag humingi ako sa Panginoon, nandiyan na agad. Hindi ho totoo yun. Run with self-control para manalo tayo sa ating spiritual na laban. Tamang pamumuhay at pagtitiis bilang Kristiyano. Kahit gustong-gusto mo nang makisama sa mga taong kasama mo, kapatid, para manalo ka sa spiritual na labanan, matuto kang magtiis. Kahit gustong-gusto mong patulan yung mga bagay na alam mong gusto ng laman mo. Kapatid, pakiusap, huwag mong patulan. Okay? Pangatlo, 4 po yan ha. How to win our spiritual race. Pangatlo ho, run with a purpose. Yan. So kanina ho, para manalo daw tayo, sabi ni Pablo, tumakbo tayo na maayos, tumakbo tayo ng tama, mamuhay tayo. Pangalawa, mayroong disiplina. Pangatlo ho, run with a purpose. Hindi ka dapat tumatakbo, sasali ka sa isang marathon, sasali ka sa isang paligsahan, hindi mo alam ang purpose mo, bakit ka sumali. Hindi ho ganon. Dapat alam po natin. Tulad ni Pablo, sabi niya, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. May purpose kasi siya. At hindi ako sumusuntok sa hangin. Katulad ng boksingero, hindi si Pablo sumusuntok ng wala lang. Mayroon siyang aim. Ano ang aim ni Pablo? Manalo. At yun din po ang dapat maging aim natin sa buhay. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Ito ho ay pumapatungkulo sa tamang pananaw at layunin bilang mga Kristiyano. How to win our spiritual race? Number 1, run well. Run with discipline. Run with, ano ang pangatlo? Run with a purpose. With a purpose. Lastly, kung gusto mo manalo, kapatid, mayroon ka nga, tumakbo ka nga ng tama, maayos ang takbo mo, may disiplina ka, mayroon kang purpose, mayroon kang pakay, pero hindi mo naman tinapos, hindi ka mananalo. Run or finish the race. Sabi ni Pablo, upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Alam nyo, pamumuhay pa rin po yan. Kasi ang ibig sabihin dyan ni Pablo, dapat na pangunahing layunin natin mga Kristiyano, balikan ko lang yung tatlo, tamang pamumuhay at pagtitiis, tamang pananaw at layunin. Si Pablo, kaya siya nanalo sa buhay, natapos niya ang karera niya bilang apostol ng Panginoon. Kasi bakit po? Tinapos niya yung karera na binigay sa kanya ng Panginoon. Naghirap si Pablo. Ang kanyang finish line, pinugutan siya ng ulo. Finish line niya, pinakapangit pagdating niya sa finish line niya, sabi niya kay Timoteo, pinapasa ko sa iyo yung baton. Lahat ng itinuro ko sa iyo ay ituro mo rin sa iba. Pero pagkatapos nun, pinugutan si Pablo nang masayang-masaya siya. Bakit po? Natapos niya ang karera niya
na nagtagumpay siya. At si Pablo ay isang larawan ng isang Kristiyano na nagtagumpay sa takbuhan ng buhay. Kapatid, gusto mo manalo? Tumakbo ka ng tama, tumakbo ka na may disiplina, tumakbo ka na mayroong pananaw na maayos, may goal, at lastly, tapusin mo yung takbuhin. Okay? Start and finishing well. Yan mo ang kailangan. Marami Kristiyano, no, sa una lang, ay grabe, pasensya na po, marami ako nakita mga Kristiyano sa una lang. Pero ang hamon sa atin, no, start and finishing well. Nag-start ka, start well. Kung nag-umpisa ka na maayos, dapat tapusin mo rin na maayos. May kilala ka bang mga tao na una, nagsimula ng tama pero natapos ng mali? May kilala ka? Maraming mga nagpastor ng tama, pero ngayon ho, kulto na sila. Abang-abangan nyo po, yung mga pastor ngayon na sikat, nasa mega church, mga kilalang pastor, abang-abangan nyo po, kung hindi nila may handle ang kasikatan, pupunta yan sa kamalian. Nakakatakot to, maging sikat na pastor. Nagsimulang maalab, pero natapos ng maligamgam. May kilala ka? Grabe, talagang pag nagsimba, pag pupunta sa gawain, talagang makikita mo nag-uumapoy sa paglilingkod, pero natapos ng maligamgam. Ingat po tayo dyan. Nagsimulang mabuti pero natapos sa pagiging masama. Bakit po? Ano ho kaya ang saningan? Ito, pag-aaralan natin. In additional sa mensahe ng Panginoon. Dahil sa pagpili at patuloy sa pagkakasala. O pagpili o pagpapatuloy sa kasalanan. Ano sabi sa Lucas? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Kahit ayaw at gusto natin, sa ayaw at sa gusto natin, kahit ayaw mo nang pumunta ang kasalanan, magkaroon ng kasalanan sa harapan mo, hindi daw sabi tiyak na darating ang sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan yon. Napakahirap. Mahirap na nga magkasala. Mas mahirap yung dahilan ng kasalanan. Sino ho ang mas makasalanan? Yung addict o yung pusher? Sa tingin nyo po, sino? Yung nagbebenta o yung gumagamit? Pareho sila makasalanan, pero mas makasalanan yung nagbebenta. Bakit po? O sabi ho sa anuling, isang karatula, jail the pusher, save the user. Meaning, mas malalaho yung tagabenta. Bakit? Pinupush niya yung tao na maging addict o maging malala. At yung gumagamit naman ay isang biktima. Pero pareho silang nagkasala at pareho silang parurusahan. Pero mas matindi ang parusa ng mga tao kung nagiging sanhi ng kasalanan. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa lieg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. At ang totoo, inulit po yan, pagdating sa Marcos, inulit po yan, mga sanhi ng pagkakasala. At ang sabi sa pinakadulo, dooy hindi namamatay ang mga ungod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay o namamatay. May mga bagay pa ba tayo sa buhay natin na magkukos sa atin para mapaimpyerno tayo? Baka meron pa. Kapatid, i-release na sana natin. Meron pa kaya? Pastor, ano kaya yung mga... sabi dito, example. Okay, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Kung baka sa Sunday, wala na lahat tayong kamay. Paano ba, Pastor, magkasala ang kamay? Hindi ko na... alam niyo na po yun. Okay. Dooy hindi mamamatay ang uod, kung ang paa, sabi dito, kung ang iyong mata, lahat tayo bulag na. Sa Sunday, wala na lahat tayo dito. Bakit po? Ay, ang dami ho sa Facebook pa lang, ang dami na. Okay, kung ang dila, wala dila eh. Pero sa totoo lang, lahat ng parte yan pwedeng banggitin. Balikan ko lang ha, dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa at ang apoy na hindi namamatay. Seryoso ang Diyos pagdating sa dalawang bagay, sa langit at sa impyerno. Ang tao sa sanlibutan pwedeng magkunwaring mabait, pwedeng magkunwaring mabuti, magkunwaring malinis, pero ang totoo, punong-puno ng dumi. Tandaan nyo, walang malilihim sa Panginoon. Alam nyo, wala talagang makakatulong sa atin. Pagdating ho sa espiritual na buhay, ikaw lang din talaga. KKB tayo ha. Kaya pwede mo ngayon sermonan ng mga anak mo, sermonan ng mga kasama mo sa bahay, kasi buhay pa yan. Pero pagharap natin sa Panginoon, kanya-kanya na tayo. Balikan ko lang, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Tatapusin ko dito sa mensahe na ito. May kilala ka bang mga Kristiyano na habang tumatagal na dapat maging matuwid at banal, lalong nagiging patal? Hindi nyo na unawaan yung salitang patal? Mas bati word po yun. Yung salitang patal ay ibig sabihin lalong tumitigas ang ulo.
Okay, may kilala ka bang mga Kristiyano na habang tumatagal na dapat lalong nagiging matuwid, lalong nagiging banal, pabaliktad, lalong nagiging matigas ang ulo. May kilala ka ba? Ano? Kakaiba po yun. Huwag po tayo maging sanhi ng pagkakasala at katitusuran ng iba. Ayos lang na matisod sila sa atin dahil namumuhay at nagsasabi tayo ng totoo. Ayos lang na matisod ng mga tao sa atin dahil nangangaral tayo ng totoo. Kasi si Jesus, maraming natisod kay Jesus dahil nagsasabi siya ng totoo. Pero ang problema, ito. Pero hindi ayos na dahil sa ating masasamang asal, maraming lumalayo at ayaw na maging Kristiyano. Ayaw na kay Kristo. Mahirap po yun. Kilala niyo ho ito? Sabi ho ni Mahatma Gandhi, if Christians would really live according to the teachings of Christ as found in the Bible, all the India would be Christian today. Sabi ni Mahatma Gandhi, kung ang lahat ng mga Kristiyano ay mamumuhay na ayon sa Biblia, na tinuturo sa Biblia, lahat ng India, na mga tao sa India, lahat ay magiging Christian. Yan ang una niya sinabi. Pangalawa niya sinabi, if all Christians acted like Christ, the whole world will be Christian. Kung ang lahat ng mga Kristiyano ay katulad pa rin nung una mamumuhay, kikilos bilang isang Kristiyano, kagaya ni Kristo, ang lahat, ang buong mundo ay magiging mga Kristiyano. Yun na naman ang sabi niya. Then lastly, nagtapos siya sa gantong word. Sabi niya, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Yun ang problema sa ating mga Kristiyano. Sabi ni Mahatma Gandhi, kung mamumuhay lang ang mga Kristiyano na katulad ni Kristo, ang buong mundo ay magiging mga Kristiyano. Sabi ni Mahatma Gandhi, gusto ko si Kristo pero ayaw ko sa mga Kristiyano. Bakit? Bakit po? Bakit niya sinabi yan? At totoong sinabi niya yan. Nakakalungkot lang isipin na dahil sa mga nagsasabing mga Kristiyano na sila, ayaw na ng ibang maging Kristyan. Katulad ni Mahatma Gandhi, natisod siya sa mga Kristiyano na nagsasabi hong followers sila ni Christ. Bakit po? Dahil marami pa rin mga Christian ang may dalawa, masama pa rin mga asal at last, nakatitisod na pamumuhay. Tandaan po natin bilang mga Kristiyano, the moment na kideklaim natin sa sarili natin, Christian ako, pero mayroon pa rin tayo masasamang asal, katitisuran tayo ng mga tao. Yun ay isang nakakatisod na pamumuhay at huwag kayong magtaka, isang araw, wala akong madadagdag sa ating simbahan at wala tayong mauwin ng mga tao para kay Lord dahil gusto nila si Lord pero ayaw nila sa atin. Hindi ho na-win si Mahatma Gandhi. Gusto niya pala si Christ pero ayaw ni Mahatma Gandhi yung mga Christian. So hindi siya na-win. Paalala, huwag tayong magdala sa ating pagtakbo ng mga bagay na nakabibigat. Okay, eto na, balik tayo sa karera. Pag pupunta ka sa karera, iiwasan mong dalhin ang mga bagay na to. Huwag ka magbibit-bit ng mga gantong bagay. Number 1, inggit. Papasok ka sa karera, may dala kang inggit. Ang bigat nun. Tama? Pagpapasok ka sa karera ng buhay, sa espiritual na karera ng buhay, kapatid, huwag kang magbibit-bit ng asal na inggit. Pangalawa, huwag tayong magdala ng katamaran. Kasalanan din po pala maging tamad. Pangatlo, galit at poot. Mahirap tumakbo na mayroon kang galit at poot. Hindi ka makakausad. Ito daw yung mga bagay, mga baggages na hindi dapat natin daladala pag tayo lumalaban, pag tayo tumatakbo sa espiritual na takbuhin. Kapatid, wag mong dadalhin ito sa iyong likuran. Inggit, katamaran, galit at poot, sa madaling sabi, wag tayong magbibit-bit ng kasalanan sa ating journey papunta sa finish line. Wag po. Tandaan, ang buhay ng pagiging isang Kristiyano ay hindi madali at ito'y tinulad sa buhay ng isang manlalaro o atleta. Mga atleta tayo, kanya-kanya tayo ng racetrack at lahat ng punteriya natin ay yung finish line kung saan nandun si Jesus Christ. Tama? Lahat po yun. At ang sabi dito ho, hindi ka mananalo kapag sumuko ka sa laban. Meron ka bang pagsubok? May problema ka ba? Kapatid, huwag kang sumuko. Hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka patalo. Subalit hindi ka matatalo kapag ikaw ay nagpatuloy at tinapos mo ang laban. May pagsubok ka ngayon, mayroon ka mga challenges na kinakaharap ngayon, pagtagumpayan mo. At huwag kang sumuko dahil the moment na sumuko ka, dun ka pa lang masasabi, madideclare, talo. Pero the moment na mayroong pagsubok, may malalaking pagsubok, pero tuloy-tuloy ka pa rin, hindi ka kailanman madideclare na talo na kasi bakit po umuusad ka. Hindi mo kailangan mauna, kailangan mo matapos yung karera.
Hindi mo kailangan mauna. Dahil ang buhay Kristiyano hindi naman paunahan. Tayo ay tumatakbo hindi para manalo ng mga bagay na pangmundo. Hindi ka dapat tumatakbo. Lord, kaya ako, Panginoon, nagtumatakbo sa karera, espiritual na karera para manalo, hindi na mga bagay sa mundo, kundi upang manalo tayo ng mga espiritual na bagay tulad ng ating Kristo. Si Jesus Christ, tinapos niya yung kanyang journey, tinapos ni Jesus Christ ang karera niya sa sanlibutan, at praise the Lord, nakuha ni Jesus Christ ang gantimpala. Si Jesus Christ na nagtagumpay sa kamatayan, tinapos niya yun. Hamon, run the race. Run the race. Takbuhin mo yung takbuhin na iniatang sa iyo ng Panginoon. Run the race. Magkakaiba man po tayo ng takbuhin, run the race. Tapusin mo natin ang takbuhin. Sabi dito, run well, run with discipline, run with a purpose, finish the race, and praise the Lord. Run the race, and win the prize. Doon tayo magtatapos. Amen po ba? Takbuhin natin ang takbuhin iniatang sa atin ng Panginoon, at hindi lang basta natin tatakbuhin yon, ang ating aim, ang ating layunin sa buhay, makuha natin yung prize na nakalaan para po sa mga tao hong magtatagumpay. Amen po. Yan ho ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Win your spiritual race. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.